Shalom and Shabbat Shalom kasi yung mga kapatiran natin iba nag-umpisa na ang kanilang Shabbat sa oras na ito papuntang araw ng Sabado mga kapatid. So Shalom and Shabbat Shalom mga kapatid. Sa ating part 2 ngayon, patuloy tayong mga ngaral dito sa pang-sampung episode na po tayo. We are on the 10th episode mga kapatid. At sa pang-sampung episode na ito ay marami po tayong matutunan dito sa ating series on the Bariam o Deuteronomy chapter 28 mga kapatid. So nasa sampung topic na po tayo ngayon mga kapatid. So ngayon, ipabahagi natin sa ating mga kapatiran na first time sigurong makinig o first time na mag-join at first time din po na mag-subaybay sa ating republish. Itong series nito, we've been on this series at nasa time na po tayo na pag-usapan na natin ang nangyari as isa sa mga bihag or apat sa mga bihag ngayon na napunta na doon sa Babal o Babel, mga kapatid. Ito si Daniel at saka yung tatlo niyang mga kaibigan o Daniel, mga kapatid. So, please allow me to share my PowerPoint as we begin, mga kapatid, sa ating discussion. Ito na po ang ating pag-usapan ngayon mga kapatid. So, uh, give me time to prepare this slide mga kapatid. As you have seen it, ipakita mo natin ang ating PowerPoint. So sa ating pag-discuss, marami po tayong matutunan dito mga kapatid, lalo na sa ating kapanahonan ngayon na kung saan talamak po ang influence ng ating mundo. One time, si Brother Felix nag-send siya sa akin ng isang video patungkol doon sa isang bata na kung saan nais na po niyang mawala sa mundo kasi dadaan lang po siya doon sa isang clinic, kukunin yung kanyang brain, whatever that is, at mapunta na doon sa cloud. Sabi ng kanyang tatay at nanay, paano yun? Hindi pwede yun. Ikaw ay mamamatay. Sabi niya, ay, hindi ako mamamatay. Buhay pa rin ako kasi anyone can search in the cloud kasi nandoon na yung lahat ng mga information ko doon sa cloud. O, di ba mga kapatid? Sa nabahagi ni Brother Felix sa akin, talagang kakatindig balahibo, no? Itong mga nakikita natin, how the world is trying to influence our children and young people, mga kapatid. So, ito yung focus natin ngayon na kung saan, kung ano yung ginawa ng Babal o Babel kay Daniel at ang tatlo niyang kaibigan. Yun ay sistema, mga kapatid. Yun ay sistema ng Babylon na sa ngayon ay nag-exist pa rin, mga kapatid. Trying to infiltrate, indoctrinate itong mga kabataan at itong mga teenager, mga kapatid, lalo na sa gamit po ng mga social media platform, mga kapatid. So, yan po, napaka-seryoso po itong ating usapan ngayon. Nawa magkakaroon ito ng dagdag na mga kaliwanagan at paano at anong gagawin natin mga kapatid bilang mga mananampalataya ni Aba Yahuwah sa ating kapanahunan. Kasi wala pong kaibahan kung ano yung ginawa nila kay Daniel noon. Ganun pa rin mga kapatid ang ginagawa nila ngayon. So, that being said, episode 10 na po ito, episode number 10, series on the Bariam o Deuteronomy 28 mga kapatid. And in Babal o Babylon ay nandoon po si Daniel, mga kapatid. So, that being said, we have blown the shofar kanina. So ngayon, patuloy tayo na magkilala at magpuri po ni Abayo. At Tahalyam 35 verse 19. Huwag nawang magalak sa akin yaong sinungaling kong mga kaaway. At huwag nawang ikidlat o ikindat ang mga mata ng mga napupuot sa akin ng walang kadahilanan.
So ito po yung declaration ng psalmist, mga kapatid, na kung saan may sitwasyon na talaga may kaaway, mga kapatid. At yung mga kaaway sa mga pananampalataya o mga kaaway sa mga nananampalataya ni Aba Yahuwah, mga kapatid, talagang sila ay mga sinungaling at sila'y magalap, lalo na kapag tuwing meron tayong mga hamon sa ating buhay, mga kapatid. Ito pala ay isang prophetic of Yahushua, mga kapatid. Kasi kung basahin po natin itong Yaokanan 15 verse 25, makikita at mabasa natin diyan, mga kapatid, kung ano rin po yung tingin ng kanyang mga kaaway, mga kapatid. Kaya sinabi dito ng psalmist, huwag nawang magalak sa akin yung aking mga sinungaling na mga kaaway, mga kapatid. So that being said, we are serving Abba Yahuwah, mga kapatid, who is kind enough na may awa siya sa atin na inaapi, mga kapatid, may awa siya sa atin na kung saan ang ating mga kaaway ay makikita natin na minsan sila ay parang nananaig na against sa atin katulad nung nangyari kay Yahushua, mga kapatid. At Aba Yahuwah hindi natulog, mga kapatid. Si Aba Yahuwah ay laging nakatingin at nagsusubaybay din po sa atin. So, that being said, ito yung apat na mga titik na ating kilalanin. Yad, He, Uwa, He, or Ya, Uwa. Yahuwah po ang ating Aba na ating kinikilala dito sa assembly. At tayo naniniwala na siya ang ating Aba na makapangyarihan, siya ang ating Aba na may awa sa atin, lalo na tayong mga na sumusunod na sa Kanya, mga kapatid. That being said, wala tayong duda sa apat na mga titik na yan kasi nandyan po yan sa mga pangalan din po ng scriptural character kapag i-restore po natin ayon sa Hebrew Yahudiat o Paleo-Hebrew Yahudiat, mga kapatid. So, yan po. Hindi ko na lang basahin kasi nababasa naman po ninyo. Tuloy nating kilalanin at purihin po natin si Yahushua. Unang Yaokanan, chapter 3, verse 1. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama o ni Aba upang tayo'y matawag na mga anak ni Alua o ng Alua at tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Mga kapatid, si Yochanan ang sumulat po nito at pinag-usapan niya dito yung uri ng pag-ibig, mga kapatid. Uri ng pag-ibig na ipinagkaloob ni Aba sa atin, mga kapatid. At dahil sa uring pag-ibig na ipinagkaloob ni Aba sa atin, mga kapatid, bilang kanyang mga anak o bilang matatawag tayo o matawag tayo na kanyang mga anak, ay sinabi dito, at gayon, at tayo'y gayon nga. Okay? Dahil dito, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan. Bakit po? Kasi si Abba Yahuwah ay hindi rin po nakilala ng sanlibutan, mga kapatid. So, ibig sabihin, tayo na totoong nakakilala ni Abba, ibahagi natin itong uri ng pag-ibig sa isa't isa, lalo na sa ating mga kapatiran, mga kapatid. Kasi po, yan ay pagpapatunay na talaga tayo ay kaiiba at tayo ay hindi maintindihan ng sanlibutan, mga kapatid. So, ibig sabihin, iba talaga ang sanlibutan at hindi nila kinikilala si Aba, mga kapatid. Kaya, walang dahilan kung bakit tayo ay magsanib puwersa sa sanlibutan. How important that is, mamaya sa ating pag-usapan, makikita rin po natin ito sa buhay ni Daniel nung siya ay nandun na sa palasyo sa hari ng Babal, mga kapatid. So, that being said,
Ito na nga yung limang mga titik sa pangalan ni Yahusha, Yahausyan Ayan. Na kapag ating bigkasin po yan, Yahusha. Yahusha po ang ating Messiah o Masyak na kung saan ang ibig sabihin po niyan, Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So yan po mga kapatid, Aba Yahuwah, Yahushua HaMashiach, ang ating tagapagligtas. Ito na nga po yung picture ng ating mga kapatiran sa USA, Assembly of Yahuwah USA po ito, mga kapatid. Sa an encouragement, no? Kukunti lang tayo dito sa Pilipinas, pero marami pala tayo yung mga kasamahan doon sa iba't ibang state ng Amerika, mga kapatid. So ito yung topic, Deuteronomy 28 series in Babylon o in Babal, mga kapatid. Chapter 1 ng Daniel, mga kapatid. So ating tutukan yan. At ito na yung ating mga napag-usapan na sa nakaraan kasi pang 10 series na tayo ngayon. We're done with the Assyrian manifestation o Assure. At ngayon, nandito pa tayo sa bahagi ng Babal o Babylonian manifestation ng ano po, manifestation ng fulfillment ng prophecy batay po sa Deuteronomy 28 as we have already discussed this on a series. Na kung saan, kung tayo ay mag-obey verses 1 to 14 ng Deuteronomy, ating napag-usapan na po yun, sumusobra po yung mga barakang darating. But kung on the opposite side, kung tayo ay mag-disobey, hindi tayo makinig, hindi tayo susunod, then maaabutan po tayo ng lahat po ng mga, uh, shall we say, curses, mga kapatid, na darating po. Salot ay darating po sa atin. Kapahamakan ay darating po sa atin, mga kapatid. So, yan po ay prophetic pala in nature ang pagkasabi niyan kasi ito talaga ay nangyari sa buhay ng Yasar-al, the northern tribe, at ngayon din po patuloy na nangyari sa buhay ng Yehuda, which is the northern tribe, mga kapatid. Or rather, the southern tribe, mga kapatid. Kasi yung Yasar-al sa panahon nito ay 10 tribe sila. Then Yehuda ay 2 tribe. Nasa southern sila, mga kapatid. So, yan, patuloy yan hanggang sa pag-usapan din natin itong Roman rule, okay, itong transatlantic slave trade, mga kapatid, at kung ano rin po yung kasalukuyan na Yasser Al. So, matagal-tagal pa ito na series, mga kapatid, na ating pag-usapan. So, moving on tayo. Ito yung ating laging binabasa, chapter 28 ng Dabaryam, verses 36 hanggang 48, mga kapatid. Can I ask a volunteer to read this for us para ma-refresh ang ating mind kung ano ba talaga yung nakalaan o nakasulat sa mga talata na yan? Any, salamat po, Brother Felix. Go ahead po. Pakibasa po ng tatlong mga talata. Deuteronomy chapter 28 verse 36. Dadalhin ka ni Yahuwah at ang haring ilalagay mo upang manguna sa iyo sa isang bansang hindi mo kilala. Maging ng inyong mga ninuno at dooy paglilingkod ka sa ibang mga Diyos na yari sa kahoy at bato. 37. Ikaw ay magiging katatakutan, isang kawikaan at isang bukang bibig sa lahat ng bayang padadalan sa iyo ni Yahweh. Verse 38, magdadala ka ng maraming binhi sa bukid, ngunit kakaunti ang iyong titipunin sapagkat uubusin ng balang. Okay po. Pwede ba, brother, patuloy mo pa hanggang dito sa talata 45. Go ahead po. Verse 41, ikaw ay magkakaanak ng mga lalaki at mga babae, ngunit sila'y hindi magiging iyo, sapagkat sila'y pupunta sa pagkabihag. Verse 43, ang dayuhan na nakatira sa gitna mo ay tataas ng higit sa iyo habang ikaw ay bababa ng pababa. Verse 45, lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo
at hahabulin ka at aabutan ka hanggang ikaw ay mawasak. Sapagkat hindi mo pinakinggan ang tinig ni Yahuwah mong aluwa at hindi mo tinupad ang kanyang mga utos at ang kanyang mga tuntunin na kanyang iniutos sa iyo. Salamat po, Brother Felix, sa pagkabasa. Mga kapatid, sa anim na mga talata na nabasa ni Brother Felix, malinaw po dito na kung ano yung magiging consequence dahil nga sinabi dito, hindi nila pinakinggan ang tinig ni Yahuwah, mga kapatid. At hindi nila tinupad ang mga utos at ng kanyang mga tuntunin na inuutos ni Aba Yahuwah sa kanila. So, ito yung magiging sumpa, mga kapatid, na kung saan hahabulin sila. Tingnan mo dito sa verse 41, ang kanilang mga anak na mga babae at lalaki, okay, hindi ngunit sila'y hindi maging sa iyo sapagkat sila'y pupunta sa pagkabihag. So, ngayon titingnan natin kung ano yung consequence sa pagkabihag ng mga teenagers na or mga kabataan o mga young people, mga kapatid. Kung ano yung consequence doon sa pagkabihag nila sa ibang bansa, mga kapatid. Okay? So, ayan, mamaya pag-usapan natin yan as fulfillment po sa ano yung nakasulat dito. Okay? Anyone would like to read verse 46, 47, and 48? Kung walang ibang magbasa, can we also ask for the kindness ni Brother Felix kung pwede pa? Kung walang ibang magbasa. Okay, meron. Sino po? Si? Ako po, Brother Dan. Okay, go ahead po. Sister Cyril. Okay, go ahead po. Deuteronomy 28:46, ang mga iyon ay magiging isang tanda at isang kababalaghan sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman. Sapagkat hindi ka naglingkod na may kagalakan at may kasayahan ng puso ni Yausha, Yahuwah. Yahuwah. Yawa mong aluha dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. Kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ni Yahuwah laban sa iyo sa gutom, uhaw, kahubaran at kakulangan sa lahat ng mga bagay. Hmm. Lalagyan ka niya ng isang patok na bakal sa iyong leeg hanggang hanggang sa maibuwal hanggang sa maibuwal ka niya. Okay, salamat po, Sister Cheryl, sa pagkabasa. Mga kapatid, sa nabasa na ni Sister Cheryl, tinan mo ito. Ito ay isang tanda. Okay? At isang kababalaghan. Okay? Doon sa verse 45 kanina, dahil hindi nakinig at hindi sinunod ang mga kautusan, kaya ito yung magiging tanda. Okay? Itong pagdating, itong harap nila ng mga iba't ibang mga sumpa, mga kapatid, ito ay tanda at isang kababalaghan. Dahil nga sa kanilang hindi pagsunod, mga kapatid. At dito sa verse 47, dagdag na rason, dahil hindi sila naglingkod or hindi sila nasiyahan sa paglilingkod kay Aba Yahuwah, mga kapatid, na may kagalakan. See, there is so much abundance in the land na hindi naman po nilang pinaghirapan at hindi sila naglingkod kay Aba Yahuwah na may kagalakan, mga kapatid. Dahil dito, ayan, ang mangyayari is ang mga kaaway nila ay talagang paglingkuran nila. Maglilingkod sila sa mga kaaway. Okay? At dito ngayon, makikita natin na si Daniel at kasama niyang mga tatlong mga kaibigan
sila talaga ay maglilingkod na sa palasyo po, mga kapatid, ng hari Nabukadnezar, mga kapatid, sa panahon na ito. Okay, so yan po. Tinan mo, lalagyan ka niya ng isang pamatok na bakal sa iyong liig hanggang sa maibubuwal ka so kanya. So, ganun katindi yung salot, yung sumpa na darating sa Yasaral at Yahuda, mga kapatid, na hindi sumunod kay Aba Yahuwah, mga kapatid. So, that being said, ito na nga yung ating pinag-usapan sa nakaraan. We've looked at what had happened to rulers or mga hari, mga kapatid, who have forgotten Aba Yahuwah. Okay? Napag-usapan na po natin yun sa episode number 9, mga kapatid, sa nakaraan. Dahil nakalimutan na nila. Kanina sa ating Torah reading, na-highlight natin doon sa buhay ni Haskayao. Hindi po kasali si Haskayao dito sa mga 5 hari na nakalimot, mga kapatid. Kasi po, Haskayao always remember, mga kapatid, na sinusunod niya ang mga kautusan at namumuhay siya ayon sa kalooban, ayon sa kagustuhan ni Aba Yahuwah. Ito si Haskayao doon sa pangalawang Malakyam, chapter 20 sa ating nabasa na kanina. But dito, sa nakaraan, episode number 9, na-highlight po natin itong 5 mga hari. At hindi na lang po natin banggitin, mga kapatid. And dahil dito, nagkaroon po ng consequence sa kanilang mga kabataan sa ating nabasa na kanina na mabibihag ang inyong mga anak na mga lalaki at babae. At dito ngayon, titingnan natin kung ano po yung consequences of the children of Yahuda who was taken into Babal o Babylon, mga kapatid. So in particular, we are looking at Daniel, aka Daniel, and his 3 friends in the palace of the sovereign Nebuchadnezzar o Netzar, mga kapatid. He's not like other Nabiam, namely Yaramyao, aka Jeremiah, Yashayahu, mga kapatid, which is also Isaiah, or Yakasakal, mga kapatid, also Ezekiel, at marami pang iba. Kasi itong mga nabyam na nabanggit natin, mga kapatid, at marami pang iba, kapag sila ay magsasalita, they always say these words, "Thus said Yahuwah of hosts." Okay? So, meaning these are the words of Abba Yahuwah spoken po para sa mga either Yahuda o either Yasaral, mga kapatid. Directly spoken by Abba Yahuwah through His prophets addressing His people. Yan po, mga kapatid, ang sitwasyon ng mga nabiyam. But kay Daniel, mga kapatid, iba po ang sa kanya. Daniel, aka Daniel, is in the palace. Okay? Sa hari ng Babal, na kung walang iba kundi si Nebuchadnezzar, mga kapatid. Okay? Siya po yung spokesperson doon who spoke the words of Abba Yahuwah with the wisdom of Ruach HaKadosh, mga kapatid. At yung kanyang mga words ay talagang address. Kanino, mga kapatid? Address sa mga rulers. Okay? Iba't ibang mga hari sa iba't ibang mga dako o lugar sa mundo, mga kapatid. And it also speaks to the people of this world, mga kapatid. And of course, also indirectly speaking to the people of Abba Yahuwah, giving them hope, message of hope, mga kapatid, and giving them message of encouragement, mga kapatid. So, yan po ang kaibahan kay Daniel compare doon sa ibang mga prophets wherein they spoke the very words of Abba Yahuwah directly for either the people of Yasharal or the people of Yehuda. Okay, so that being said, binigay po natin yung background para maintindihan natin kung ano iba talaga itong Book of Daniel o Daniel, mga kapatid. Okay, so
He was taken into captivity, 605 BCE, mga kapatid. And they stayed there for 70 years. Kasi yun po yung prophecy na 70 years lang po itong kanilang pagkabihag. And then pagkatapos, after 70 years, magbago na po yung hari. Mamatay na ito si Nebuchadnezzar. At si Haring Cyrus na po ang mag-declare na pauwiin sila doon sa Jerusalem. But mga kapatid, dahil 70 years ito, at si Daniel ay malamang teenager siya, maybe siguro 14 o 15 years old, nung siya ay nadala po doon sa Babal, mga kapatid. So, plus 70. So, most likely, mga kapatid, Daniel died at the age of 90. But yun po ay namatay siya sa panahon na po ni Haring Cyrus, mga kapatid. Ibig sabihin, Daniel ay hindi na po nakabalik doon sa Yehuda, mga kapatid. But ang ibang mga kasama niya na sila ni Ezra, Nehemiah, Zerubbabel, sila po ay nakabalik pa. But Daniel, hindi pala siya nakabalik dahil namatay na rin po siya doon sa Babal sa panahon po ni Haring Cyrus. Kung tingnan natin itong Acts chapter 7 verse 22, can we ask someone who can read this, mga kapatid? Acts 7:22. Anyone po na who would like to read? Acts 7. Okay po. Kung wala, let me read it for you. 7:22, mga kapatid. Sinabi po dito, and Masya was instructed in all wisdom of the Mizrahites and was mighty in words and works. So, mga kapatid, itong sinabi dito sa Masya, chapter 7, verse 22, it talks about Masya o Moses na nandoon siya sa Matsariam, mga kapatid. O, di ba? Kung si Daniel works in the palace, ganun din po kay Masya. At dagdag natin si Yosap, aka Joseph, mga kapatid. Both Masya and Yosap, mga kapatid, were also in the palace. Okay? Ng ibang kaharian. Kung saan ang kaharian po ng Matsariam o Egypt, mga kapatid. Doon din po sila. They were raised there and they were put there, mga kapatid, for a specific purpose. At dito sa ating nabasa, sa Acts o Masya 7:22, tinan mo yan, Masya was instructed in all the wisdom of the Matzrites and was mighty in words and works. So, ibig sabihin mga kapatid, well-versed po ito si Masya doon sa wisdom o mga katuruan o shall we say education man kumbaga doon sa Matsariam o sa Egypt, mga kapatid. Well-versed, knowledgeable si Masya doon, mga kapatid. But even though siya ay grown in Matsariam, which is a pagan country and an enemy of Yasser al, mga kapatid. Even though ganun ang kanyang background. But take note, hindi po niya pinili na mamuhay ayon sa anong nalalaman niya at natutunan niya doon sa Matsariam. Di ba mga kapatid? Ano nangyari? Okay? Lumapit siya doon sa dalawa niyang mga kababayan na inapi ng taga-Mizrahites. Lumapit siya doon, mga kapatid, kasi naawa siya sa na siya po ay inaapi. At siyempre, pinatay din ni Masya, mga kapatid, yung dalawang, yung isang Mizrahites na inaapi yung kanyang dalawang mga kababayan, mga kapatid. At dahil doon, natakot siya kasi i-report na doon kay Pharaoh, natakot siya at umalis, mga kapatid. Yun po ay papatutuo na pinili ni Masya na hindi siya manahan doon at hindi siya mag-identify himself doon. Even though marami siyang mga natutunan patungkol sa buhay o mga katuruan. Lalo na yung mga paniniwala nila doon sa
mga pagan, mga deity sa Matsariam, mga kapatid. So, yan ay isang example natin. So also with Yosap. Yosap, nung siya ay nakapunta na doon sa bahay ni Potiphar, mga kapatid, siya pa rin ay namumuhay. Ayon sa ano yung kalooban ni Aba, mga kapatid, kahit na siya po ay tinukso sa asawa ni Potiphar, but hindi po siya nag-submit, hindi po siya nag-yield, hindi po siya namuhay kung ano yung kasanayan po na pamumuhay ng mga tao doon. Kaya doon, dahil dyan mga kapatid, ang presensya ni Aba Yahuwah ay nasa kanya. Napunta siya sa bilangguan, doon sa bilangguan, naging ano naman po siya doon, naging mayor siya doon sa bilangguan hanggang sa from bilangguan napunta po siya doon sa palasyo na rin po ng Pero o ng hari ng Matsariam sa panahon na iyon. So, mga kapatid, itong mga pangyayari nito, makikita natin na may mga tao pala talaga na hina, hina, inaalaw, pinahintulot ni Aba na sila ay manahan doon sa mga palasyo, mga kapatid. But ganun pa man, hindi nila pinili na sundin o gagawin ang mga ipagpapagawa ng mga hari na iyon, mga kapatid. Lalo na kapag ito ay hindi sang-ayon sa kagustuhan at kalooban ni Aba Yaowa. So dito mga kapatid, ating pong nabasa na ito sa nakaraan na Yakasakal o or Ezekiel, mga kapatid, deported to live with the captives. Okay? So, ibig sabihin, kung si Daniel ay nandoon sa palasyo, ito naman po si Yakasakal ay nandoon po mga kapatid sa kasama ang mga captives na nandoon din po sa Babal, mga kapatid. Okay? So, ayan. And then on the other hand, Yaramyao, aka Jeremiah, lived and stayed in Jerusalem to stay with the remnants, mga kapatid. So ano yung important lesson na matukuha natin dito, mga kapatid? We've talked about Daniel, we've talked about Masya, we've talked about Yosap, we've talked about Yakasakal, we've talked about Yeramiao, mga kapatid. Kung tingnan natin ito, mga kapatid, bawat isa sa atin, binigyan po ni Aba ng kanya-kanyang mga ano po, mga talento and skills and abilities. Kasi po merong mga ipapagawa si Aba. Halimbawa, Yeramiao, si Yakasakal, ang kanyang gawain po ay to comfort the captives na kasama nila doon sa Babal. Yeramiao, ang kanyang responsibility is naiwan siya upang yung mga remnants magkakaroon po ng message of hope and encouragement yung mga remnants na iiwan doon sa Jerusalem, mga kapatid. So yan, there is a diversity of talents, skills, and abilities to do the work, to do the task, or the work of Abba Yahuwah. So that being said, anong ibig sabihin yan sa atin ngayon ng mga mananampalataya? Mga kapatid, ito yung pagkakataon na dapat tayo ay magsaliksik at manalangin, magtanong kay Aba Yahuwah, Aba, ano ba yung binigay mo sa akin at ano yung ipapagawa mo sa akin? Mga kapatid, no one has a monopoly of this work of Aba Yahuwah. Everyone po has its own share. Okay po? Everyone, meron po siyang responsibilidad. Meron po siyang ibinigay ni Aba na task, mga kapatid. Nasaan ka man? Nasa trabaho ba? Sa community ba? O sa hanap buhay ba? Whatever that is, mga kapatid. It's time to seek kay Aba Yahuwah. Aba, ano ba? Saan ako gagamitin mo? Saan ba ang nais niyo po na I will spend
perhaps the rest of my kaya? Mga kapatid, saan ba talaga? So, yan po mga kapatid ay isang katanungan na kayo na rin po kapatid. Kayo na rin po o tayo na rin po personally ang makapagtanong at makapag-ask at makapag-seek mga kapatid. You wanna share something, Sister Cheryl? Ikaw ba yon? O sino po yung nais na mag-share? Kindly open up lang po or unmute and then share if you have something. Does this make sense to you, mga kapatid? You wanna share? Sino ba ito? Sister Cheryl ba yan? Apa. Okay po. Kung wala, let's proceed sa ating next na slide. Okay, ngayon, titingnan natin mga kapatid itong pangalawang Chronicles chapter 36 verses 5 to 7. Mga kapatid, nabasa na po natin ito sa nakaraan. So, kung okay lang sa inyo, atin na lang pong i-summarize mga kapatid. Itong pangalawang Chronicles 36, 5 to 7, i-summarize ko ito mga kapatid. Ito po ay si Yehoiakim. Okay, Yehoiakim. Okay. He was brought to Babal, mga kapatid. Together with others, including yung okay po. Sino po ito? Brother, you wanna share something? Okay po. Paki-mute lang brother kung hindi po kayo wala po kayong nais na i-share, paki-mute lang po. Salamat as we proceed. So ito po yung mga kapatid, no? Ito po yung ating nakita dito. I-summarize ko lang po mga kapatid. So Yehoiakim was brought to Babal, mga kapatid. Together with others at yung mga utensils from the house of Yahuwah. At mula sa house ni Abba Yahuwah, saan po dinala yon? Dinala po doon sa temple mga kapatid ng Babal. Diba? At what's the message mga kapatid? What is Nebuchadnezzar is saying mga kapatid sa mga taga-Yehuda? Okay, tingnan mo yan ha. Utensils, yung mga mahalin o very special, sacred na mga utensils doon sa house ni Abba Yahuwah, ngayon po ay dinala. Pinahintulutan ni Abba na dalhin at ilalagay po doon sa lugar kung saan yung mga mighty ones ng Babal, mga kapatid, ay naroon, mga kapatid. So, what is the message? Why is Nebuchadnezzar, mga kapatid, doing this? He is saying, tingnan nyo, hindi kaya ng inyong makapangyarihan na protektahan kayo. Kasi ngayon, yung mga utensils na yan ay nailagay na ngayon dito sa aming harapan ng aming mga mighty ones, mga kapatid. Yun po ang mensahe niyan. At yan ang ginagawa, mga kapatid, ni Haring o sovereign na Nebuchadnezzar, na Tsar, mga kapatid. Okay? Pangalawang reading dito, but we don't have time to read. Pangalawang Malakiam 24 verses 10 hanggang sa 17. Okay? Ganun pa rin ang hari na pinag-usapan dito, Yehoiakim, mga kapatid, o Yehoiakim, mga kapatid, ang pinag-usapan dito. The same na hari ng Yehuda. Okay? Yehoiakim and his family were brought to Babal, okay, including the precious things in the house of Abba Yahuwah and his important belongings from his house. Okay, mighty men and craftsmen as well as his heads and eunuchs went to Babal or taken captive to Babal, mga kapatid. So batay dito sa dalawang mga talata o dalawang mga books, pangalawang Chronicles 36 verses 5 to 7 at pangalawang Malakiam 24, 10 to 17,
Iisang mensahe lang po ito mga kapatid, na kung saan Yahoyakim o Yehoyakim mga kapatid, kasama ang mga utensils doon sa house ni Abba Yahuwah, kasama ang kanyang mga pamilya, kasama ang mga belongings na meron siya doon sa kanyang bahay, mga kapatid, together with mighty men. Okay? Libo-libong mga pinag-usapan dyan, no? Di na lang natin masahin. Libo-libong pinag-usapan ito. Mighty men, craftsmen, as well as his heads. Ibig sabihin, yung mga nobles. Okay? Yung mga royal family, mga kapatid, kumbaga. And eunuchs. Okay? Servants. They were taken captive to Babal, mga kapatid. And therefore, kasali po dito yung mga kabataan. So, kung bakit natin highlight yan, kasi that serves as a backdraft or that serves as a background in a context kung ano po yung kalagayan ngayon ni Daniel doon sa Babal, mga kapatid. Okay, so dadako na tayo dito ngayon. Meron tayong ilang mga talata na babasahin. Can I ask ang reader, mga kapatid? So, ito na nga yung Jehoiakim o Yahoyakim, okay? Na ating na-restored kanina ang kanyang pangalan. Na ating pinag-usapan na rin mga kapatid. Okay, can I ask a volunteer to read this? Tatlo Ako po lang, bro. mga talata. O, go ahead po, Sister Mariam ito. Apa. Okay, go ahead, Sister Mariam. Sige, Danaya. 1, chapter 1, verse 1. Nang ikatlong taon na sa paghahari ni Joachim na hari ng Yahuda, dumating sa Jerusalem si Nabucodonosor na hari ng Babylonia at kinupkup kinubkob iyon. Ibinigay ni Yahuwah si Joachim na hari ng Yahuda sa kaniyang kamay, kabilang ang ilan sa mga kagamitan sa bahay ng aluwa. Ang mga ito ay dinala niya sa lupain ng Shinar sa bahay ng kaniyang Makapangyarihan. Diyos Makapangyarihan. pangyarihan at inilagay niya ang mga kagamitan sa kabangyaman ng kaniyang kapangyarihan. 3. At inutusan ng hari si Aspinias na pinuno ng kaniyang mga yunuko na dalhin ang ilan sa mga Yashar-al na mula sa lahi ng hari at sa mga maharlika. Okay. So, pause muna tayo dito sandali. Meron tayong mga comment. So, yung nabasa natin kanina doon sa Chronicles chapter 36 at pangalawang Malakiam 24, yun po ay prophetic. Ngayon dito kay Daniel ay naging natutuo na po. Okay? So, na-confirm po kung ano yung pinagsabi doon. Dito ngayon sa sinulat na po ni Daniel ay na-confirm, mga kapatid. Okay? So, ang hari na pinag-usapan doon sa Yahuda ay walang iba kundi si Yahoyakim, mga kapatid. No? Yun ang ating nabasa na kanina. At dito, na-confirm din po kung ano yung mga kagamitan na nadala mula kung saan ito nagmula sa bahay ni Aba Yahuwah, dito mga kapatid ay naisulat na rin po ni Daniel, mga kapatid. At ito pala sa nabanggit na kanina na dinala doon sa templo ng Babal at dito rin po mga kapatid nabanggit na po na ah, sa lupain ng Shinar sa bahay ng kanyang makapangyarihan ni Nabucodonosor, mga kapatid, dinala doon ang mga kagamitan na yan, mga kapatid. At sa kabangyaman ng kanyang mga makapangyarihan. So, malinaw mga kapatid na what Nabucodonosor, hari ng Babylonia, is doing, mga kapatid, is putting a shame, mga kapatid. Pinapahiya niya po ang aluwa, okay, ng Yasser Al, mga kapatid. Yan po ang ito po yung
this is what is going on. Kung bakit nagmula doon sa Hayakal o temple, mga kapatid ni Aba Yaua, ngayon dinala at nilagay doon sa kanyang, kung sino yung kilala niyang makapangyarihan doon sa Babel, mga kapatid. Yan po ay talagang what a shame, or what an insult, what a blasphemy itong ginawa ni Nebuchadnezzar, mga kapatid. Okay, so take note of that. Now, dito makikita natin na merong utos ang hari kay Aspinas. Okay, pinuno ng kanyang mga yunok na dalhin ang ilang mga Israelita mula sa lahi ng hari sa mga maharlika. Ibig sabihin yung mga nobles, okay? Dadalhin doon sa kaniyang palasyo, mga kapatid. Yun po ang instruction dito. Moving on tayo. Okay. Sister Mariam, pwede pang ipatuloy mo pa verse 4, 5, and 6. Kung okay pa. Okay po. Go ahead. Mga kabataang walang kapintasan, makikisig at bihasa sa lahat ng sangay ng karunungan, may taglay na kaalaman at pangunawa, at may kakayahang magdingkod sa palasyo ng hari. Ituturo sa kanila ang panitikan at wika ng mga Kaldeyo. Ang hari ay nagtakda sa kanila sa araw-araw ng bahagi mula sa pagkain na kinakain at alak na iniinom ng hari. Sila'y tuturuan sa loob ng 3 taon upang sa katapusan ng panahong iyon ay mailagay sila sa bulwagan ng hari. Kabilang sa mga ito ay sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias mula sa lipi ng Yahuda. Okay po. Salamat, Sister Mariam, sa pagkabasa. Mga kapatid, tingnan mo kung ano yung system. Okay? Kung ano po yung system. Hindi lang ito, mga kapatid, na parabang whatever it is. Okay? Kasira-sira, whatever it is, it is. Hindi. Ito talaga ay ayon na po sa isang sistema. System po ng babal ito, mga kapatid. Na kung saan, yung mga kabataan, okay, pumili si Aspinas ayon sa instruction ng hari, mga kapatid, na yung kabataan na walang kapintasan, ibig sabihin, makikisig at bihasa sa lahat ng sangay ng karunungan. Ibig sabihin, kapatid, yung cream of the crop. Okay? Yung the best in body, mind, and everything, mga kapatid, no? Cream of the crop ang hinahanap dito ni Haring Nabucodonosor, mga kapatid. Okay? At hindi lang matatalino sila, marunong. Okay? At sila po ay pinili na maglingkod sa palasyo. Okay? At anong gagawin mo na bago sila maglingkod? Ano muna yung gagawin sa kanila? Ituturo sa kanila ang panitikan at wika ng mga Kaldeo. Let me ask you this question, mga kapatid. Kung sila'y tuturuan po ng mga panitikan, wika ng mga Kaldeo, ano pong ibig sabihin yan, mga kapatid? Something you wanna share? Kindly unmute po kung meron po kayong nais na ibahagi. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Bakit pa kailangan silang turuan ng mga panitikan, wika at mga ng Kaldeo? Ano bang ah, ano bang pinagkaloob nitong mga panitikan na yan? Itong wika at panitikan. Anong meron diyan, mga kapatid? Okay? Meron bang magdagdag? Meron bang mag-share? Mga kapatid, there is what we call the process of
Kung sa English pa tinatawag nilang inculturation. Na ibig sabihin, kailangan matutunan nila ang kultura, ang paniniwala, okay, ng Babal. Okay? At dito mga kapatid, papasok na ngayon yung kanilang mga pagan concept, ang kanilang mga cultural differences, ang kanilang mga practices and all by learning mga kapatid itong tinatawag nilang mga panitikan at wika, mga kapatid. So ibig sabihin, there is now what the king is doing mga kapatid is trying to infiltrate, trying to indoctrinate these young people coming from Yaoda, mga kapatid. They will be infiltrated, indoctrinated, mga kapatid, sa sistema po ng Babylon. Come to think about it, mga kapatid. Anong magiging mangyari o resulta dito sa mga kabataan na ito ngayon? Na kung saan sila na ngayon ay magsisilbi sa ibang bansa na meron din po silang sinasamba na mga makapangyarihan na hindi si Alua, si Abayaoa, hindi ang sinasamba, mga kapatid. Di ba? Malaking hamon po ito sa kanila, mga kapatid. So ito na nga, sa verse 6, na-highlight na po dito ang kanilang mga pangalan. Daniel, Hananias, Mesaal, Asaria, mga kapatid, mula sa lipi ni Yahuda, mga kapatid. Okay, moving on. Can I ask another volunteer? Kung sino pwede mag-volunteer? Meron pa tayong mga tatlo na mga talata. Anyone? Ako po, Brad Danny. Brother Ron, go ahead po. Ikaw po pala yan. Go ahead po. Po. Mula po sa libro ni Daniel, chapter 1, verse 7, binigyan sila ng pinuno ng mga yunoko ng ibang pangalan. Si Daniel ay tinawag na Belteshazzar. Si Hananias ay tinawag na Shadrach. Si Mishael ay tinawag na Meshach. At si Asarias ay tinawag na Abednego. Opo. Chapter 8, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ng sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man ng kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga yunoko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. Chapter 9, pinahintulutan ng aluwa Yahuwa na si Daniel ay tumanggap ng lingap at habag mula sa pinuno ng mga yunoko. Akan. So, salamat po, Brother Ron, sa pagkabasa. Mga kapatid, sa nabasa ni Brother Ron, dito natin makikita ngayon kung ano yung panindigan, okay, ni Daniel. Dito, ang nabanggit lang ay talaga si Daniel. Siya yung nag-decide na ayaw niya. Okay, siguro dahil strong si Daniel dito, nung malaman siguro ng kanyang mga kasamahan, sila rin ay sumunod din po, mga kapatid, kay Daniel na hindi nila sundin ang ano yung utos at kagustuhan ng hari ng Babal, mga kapatid, sa panahon na ito. And please take note, ito sila ni Daniel, may mga pangalan na sila, nagmula sila sa Yahuda. May mga pangalan na po sila. At bawat mga pangalan nila ay may mga kahulugan na po. Tingnan mo mga kapatid. Bilang patotoo, para makumpleto yung pag-indoctrinate o pag-infiltrate ng hari ng Babal, mga kapatid, kailangan pang baguhin o bigyan sila ng ibang pangalan. Okay? Ano yung pangalan ni Daniel? Belteshazzar.
Hananias, tawagin siyang Shadrach. Si Masyaal, tawagin po siya ng Mashak o Meshach. At si Asarias ay tawagin po siya ng Abednego. So, mga kapatid, ito po yung tingnan mo yan, gaano katindi. Hindi pa sila contented doon sa kanilang pag-infiltrate, pag-indoctrinate. Pero bahagi doon, kailangan baguhin din ang kanilang mga pangalan. Ano sa palagay niyo mga kapatid? May mga mensahe ba ito? May mga kahulugan ba ito? Itong pagbago o pag-change ng kanilang mga pangalan? May mga kahulugan ba yan? May mga meaning po ba yan, mga kapatid? Meron po. Kasi yung pangalan na iyan, mga kapatid, is what? Trying to identify with kanino, mga kapatid? Sa mga pagan idols po, Opo. Trying to identify with the pagan idols o mga makapangyarihan na sinasamba doon sa Babal, mga kapatid. Yan ang pinaka mahirap sa nangyari dito. Binago ang kanilang pangalan at mamaya titingnan natin anong mga kahulugan noon, mga kapatid. Titingnan natin before the end. So, dito natin makikita ngayon na pumili si Daniel na hindi niya dungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkain mula sa pagkain o hapagkainan ng hari, mga kapatid. Katulad ng alak na inumin. Okay? So, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? dalawang bagay po, Brother Dan. Oh, go ahead po, Brother Ron. Go ahead po. Ah, ito pong mga nabanggit na kasama si Daniel is parang dumadaan sila sa matinding pagsubok ng Opo. kanilang pananampalataya. Mm-hmm. Pangalawa po is kahit nandun po sila sa bayan ng mga pagan is si Abba Yahuwah po dahil sa kanyang kapangyarihan o siya ang makapangyarihan kahit mga pagano po kaya niyang pakilusin Hmm. ayon sa kanyang kalooban para itong mga ito ay maligtas na yung mga sumusunod po sa kanya katulad ni Daniel at saka ng mga kasama niya kasi po nakalagay sa verse 9 pinahintulutan ni Aloha Yahuwah na si Hmm. Daniel ay tumanggap ng lingap at habag mula sa pinuno ng mga Yunoko. Yung pong Yunoko ng mga Babylonia, di ba? Opo. So yung po yung mga nag-i-indoctrinate doon sa kasama si Daniel. Hmm. Pero since nag-request po si Daniel na huwag siyang madungisan no yung kanilang pananampalataya kay Abba Yahuwah, huwag madungisan sa pamamagitan ng pagkain ng hari at iniinom ng hari na alam nilang labag sa kalooban ni Abba Yahuwah. Hmm. So, yung pong request nila na nag-grant po because si Abba Yahuwah is mas makapangyarihan kaysa sa mga makapangyarihan dito sa lupa. Kaya niyang pakilusin lahat. Kaya iningatan niya po sila Daniel at saka yung kanyang mga kasama. Yun po ang nakikita kong ano dito. Yada. Yada Yehowa. So mga kapatid, ang tanong, salamat sa pagpapaliwanag ni Brother Ron. Ang tanong dito is, paano pala madungisan? Okay? So, come to think about it mga kapatid, itong mga pagkain ito na nagmula sa hapagkainan ng hari, yan po ay nakaalay kanino po? Yan po ay may connection kanino po? Mula Yun sa po mga sa mga idol mighty, ano nila. opo, idols and mighty ones na sinasamba ni Haring Nabukadnezar, mga kapatid. That is also food coming from or offered from other mighty ones, mga kapatid. So therefore, kapag kakain si Daniel at ang kanyang makasama sa mga pagkain at inumin na yan, talagang madungisan sila, mga kapatid. Bakit po?
Kasi pala, yung pagkain, kapag kakainin mo yan, at yan ay offered mga kapatid doon sa other mighty ones, you are making a covenant with other mighty ones. Kaya mahigpit at matindi na sinabi po ni Daniel na hindi ako pwedeng makakain yan. Okay? Kasi madungisan ang aking sarili kapag ako'y kakain yan dahil alam ko kung ano yan meron, mga kapatid. So, this is something na we can highlight, mga kapatid, na kung saan hindi lang ito ginawa ng Babal noon kasi yan ay sistema na po ng Babylon, mga kapatid. Yan talaga ay system na po ng Babylon noon pa man. At yan ay nagpatuloy, mga kapatid, hanggang sa ngayon sa na iba't ibang mga religion, mga kapatid. Yung concept na yan ay nandyan. Na built-in na po yung system na yan, mga kapatid. At ngayon, hindi lang po sa religion ay na built-in. Yan din po, mga kapatid, ay naglaganap na rin po sa pamamagitan ng mga social media, mga kapatid. Yan ay laganap na po, mga kapatid. So, that being said, Ulit. mga kapatid, ito po ay talagang malaking Ay hamon. mo, Rex, dali, Rex. Malaking hamon sa atin at malaking Talang hamon ako, sa be. kay Daniel. Pero tingnan natin, mga kapatid. Mita Daniel ka make a stand. mama dito sa doktor. Okay? Sister Doktor, Mariam, Yao, ano lang po, mute lang po. So mga kapatid, yan ay malaking hamon sa panahon nila noon at sa ating panahon din po ngayon, mga kapatid. Malaking hamon yan. Dapat ihugawag dunggan. Tanawa. Okay? Ay, na sa pangyan. Sister Mariam, ano lang po. So, yan mga kapatid ay malinaw na malinaw na kung meron man silang hamon noon, sa atin po ngayon, meron pong hamon tayo. But ang tanong is, willing ba tayo na mag-stand? Okay? Are we willing to stand, mga kapatid? For in behalf ni Abba Yahweh at hindi tayo mag-compromise. Yun po ang malaking hamon sa atin ngayon, mga kapatid. So, yan, ang mahalaga dito is Abba Yahweh is in control sa na-highlight na ni Brother Ron. So, nagkaroon po ng favor si Daniel dito sa in charge o pinuno na kung saan sila yung mga naghahanda ng mga pagkain. Okay po? So, let me explain this. So, there is a system of Babel, okay, or aka Babel, that is still working even in our time today. That is to infiltrate children and youth in their times. At sa atin po ngayon, sa ating kapanahunan din po, mga kapatid. Can I ask an interaction for this, mga kapatid? Brad Danny, Opo. tama po ba yung ano ko na halimbawa po katulad ng practice ng mga Chinese na nag-aalay sila ng lalo na po ngayon ang panahon ng Opo. ng That's a very good, di ba? very good relevant example. Go ahead po, brother. Halimbawa katulad po nung ano ba po ito? Di ba mga orange at saka yung mga tikoy, inaalay nila doon sa kanilang mga patay Pangyarihan. Opo. dahil yun po ang kanilang doctrines na yung kanilang yung Buddhism na mag-aalay ka sa patay ng pagkain tapos kinakain po nila yon. Baga parang pinabeble po nila doon, nagdadasal sila doon sa kanilang mga makapangyarihan tapos kakainin nila. For them, it is something like sacred sa Opo. kanila. But alam naman natin na kay Abba Yahuwah is hindi tama yon. Tama. Pagka Hindi po tayo. tayo nakikain, halimbawa, may kaibigan kayong incheck, nayaya kayo doon sa nagdasal sila doon sa altar nila na may pagkain, tapos kinain nila at pinakain sa'yo, at kumain ka, Opo. parang nilalabag mo ang kalooban ni Aba. Yes, kasi Yawa. nagkaroon po ng Ang sabi nga compromise po, yan. Opo. huwag po kayong kakain ng mga inaalay sa mga
hindi totoong makapangyarihan. Opo. Iisa lang po ang makapangyarihan eh. Si Abay Awa lang. Yung pong iba katang isip lang ng mga tao yan. So, hindi po totoong makapangyarihan yung mga yan. Kumbaga, ang bilin po sa Holy Scripture is, wag kang kakain ng mga pagkain na inaalay Offered. Opo. sa ano. Idols. It's a practice of paganism. Tama. Sa salitang Tagalog po is wag kang kakain na inalay sa mga Diyos-Diyosan. Kasi hindi Mm. naman totoong Diyos yung mga yun eh. I mean, hindi sila talaga makapangyarihan. Mm. Katulad po halimbawa ng ah, yung practice ng mga Katoliko o ng mga Romano Katoliko, yung mga piyesta-piyesta. Opo. Di ba po pag nagpiyesta, nagluluto, naghahanda and everything. Tama. It's a relationship to that na Mm. kaya ka naghanda dahil ini-esteem mo yung San Pedro, na tinatawag San Pedro, San Juan, ang lahat po ng mga kung sino pang santo. Sila man po, hindi nila sinabi na sila ay makapangyarihan. Mm. Inimbento lang po ng Romano Katoliko na piyesta ni San Pedro, ni San Opo. Juan, ni Pablo. Pagka ganun po, wag ka po daw makikikain dun sa kanilang hinanda. Dahil para kang nakikain sa inalay sa mga hindi totoong makapangyarihan. Opo. At And bawal po. tuwing tayo kumakain doon, Brad, katulad na rin tayo yung nakipag-isa sa kanila. We are making a covenant with these other mighty ones, mga kapatid. So, tama, brother, yung example mo. Lalo na ngayon, okay? Panahon, bukas ba yun? Bukas ba yung kasagsagan ng celebration, no? Ng mga Roman Catholic na inaalay yung mga. Bukas pa yun, Brad, o Hindi, ngayon? Umpisa ngayon? ngayon po yun, auno. Umpisa na nga, o nga, uno Ang, at bukas. Okay. ang tawag po nila is All Saints Day. Opo. So, Pero wala po ni isa sa mga sinasabi nilang saint nag-claim na sila ay saint. mm, yun nga. Iniito lang po ng Romano Katoliko yon na sila ay gawing mga santo. Opo. So, sa atin mga kapatid, we don't practice that. Okay? Kasi nga, once we eat of it, mga kapatid, we are making a covenant. Tayo ay nakikipag-iisang dibdib o nakikipag-iisang ano po sa kanila. We are making an agreement with them. So, yan, let's go further mga kapatid. Ano pang ibang mga bagay na kung saan ang mga kabataan ngayon at youth ay talagang hinahatak po ni Satan papunta sa kasamaan at inilalayo kay Abba Yahuwah. Anyone else would like to share on this matter? Brother Dan. Go ahead po, Brother Felix. Napag-usapan natin kanina sa introduction. Please continue po sharing it. Ay, iba pa yung Okay. share ko. Iba po. Go ahead po. Go ahead po. Go ahead po. Yung Babylon system po kasi, hanggang ngayon talagang naka-integrate po sa education system natin. Education. Okay. Tama po. Okay. Po. Katulad ni Daniel, mga kabataan po yan eh. Yan po yung target talaga ng ating kaaway, mga kabataan. Ano po? Yan ang target ni Satan. Ma-remember nyo po, since nung bata tayo, na-introduce na sa atin yung paganism. Ano po ang pangalan ng mga planets? Oo, diba? tama. Na-memory sa atin yung planets, pero pagan names po ang mga yan. Yung ating kalendaryo, yung araw. Pangalan ng buwan. Opo. Yan po yung in-introduce sa atin mula nung bata pa tayo. So, pati na rin po ang itong tinatawag na science, ano po? Itong tinuturo ng science. Iba. Yung evolution, lalo na po yung evolution. Doctrine of evolution. Inilalayo nila ang creation. Kung paano create ang ating ama. Wala sa eksena ang ating ama doon. Kundi na lang nagsilitawan yung mga natang nagkaroon ng evolution. O nga, no, yung Big Bang Theory, no? Oo nga. Iba pa yan. Galing nga po sa Big Bang Theory. Opo. So, yun po, napaka
ng Babylon system hanggang ngayon. At yan po ang pinapaniwalaan ng maraming kabataan, Mm. lalong-lalo po ang turo ng science. Mm. Ano, napakalinaw na malayo sa turo Katotohanan. ng scripture po. Mm. So, katulad po yung hindi pa po naniniwala ay yung mga naniniwala pa po na bilog ang mundo, Oo. ah, oras na po para tayo ay bumalik sa katotohanan Mm. na hindi ganun ang pagka-create ng ating Ama. Correct. Ang mundo ay flat po. Flat. Opo. Whether you like it or not, yun po yung katotohanan. Mm. Wag na po tayong magpabilog sa katuruan ng Babylon. Yan po ay Mm. Diyos sa atin ng ng Babylon system. Mm. Ang katotohanan po, ang pagka-create po sa ating mundo ay flat po. Flat. Opo. Yung dome po ay nagre-represent po at tayo katatapos lang natin na sinelebrate ang Feast of Tabernacle. Opo. Isang malaking tabernacle na tayo po hindi nating alam na tayo ay nasa tabernacle po, which is yung po yung dome. Mm. Yan po ang tabernacle na Wow. na ano po. Napakaganda po. Mm. Yes po. Sa totoo lang, na-mention po yan. Mm. Ang dome, nasa under the dome po tayo. Yan po ang rakiya ang tawag sa Hebrew. Mm. Yan po ang creation na talagang inilayo tayo sa ganyang paniniwala. Mm. Yan kaya nga po hanggang ngayon ang mga tao o ang mga kabataan ay paniwala pa rin na ang Mm. mundo ay bilog. Binilog lang po tayo nung paman Oo. binilog. Grabe. Yun lang Opo. po, yun lang po. Mm. Mga kapatid, napaka, shall we say, napakagandang mga paliwanag, mga kapatid. Connected ni Brother Felix dito sa education nga, mga kapatid. I agree with Brother Felix na isa rin ito sa mga dahilan kung kailangan akong umalis sa field of education. Kasi po, ah, mahirap, no? Mahirap na ituro ko pa yung mga mali. Okay? So, talagang isa ito sa mga dahilan kung bakit tinawag ako ni Aba na lumikas ako or iiwan ko yon kasi hindi na nga pwedeng ipatuloy ko pang ituro yon mga kapatid. Kasi nga, isa sa mga example dyan, no? Yung issue on rats, okay, is hindi siya bilog but is really a flat, mga kapatid. At napakagandang information ito na meron tayong we are covered by this doom, okay? Na kung saan ang kapangyarihan po ni Aba Yahuwah ay nandyan, nag-protect po sa atin ang kanyang presensya, mga kapatid. So, that being said, kayong mga manunood sa Republish, mahirap ninyong tanggapin ninyo ito. But kaming mga nakaunawa na at sumasamba, tumatawag na sa pangalan, Aba Yahuwah Yahushua, mga kapatid. Merong nangyari sa amin na nabuksan po ang aming mga puso't isipan at namulat kami dito sa ang daming mga lies, mga kapatid, na itinuturo ng edukasyon. Okay? Mula pa ng elementary tayo, pre-elem hanggang sa high school, college, masteral, ganun na rin po mga kapatid. Yung mga itinuturo sa atin ay puro mga lies, mga kapatid. And that's the system of Babal to deceive many at para mawala na yung picture sa makapangyarihan na Aba na siyang lumikha, mga kapatid, sa pamamagitan ni Yahushua. Something else you wanna share, mga kapatid? What about itong the use of social media? Someone would like to highlight or share on that? Paano ba na-infiltrate ang ating mga kabataan at mga teenager with the use of social media, mga kapatid? Bakit ba dumadami ngayon ang young people at children and young people committing suicide? What is going on, mga kapatid? Dumadami ngayon yung mga abnormalities ng mga kabataan, mga kapatid. Ano ba? Ano ba ang dahilan dito sa mga pangyayari na ito? Brother Danny, Go ahead po, Brother Ron. Yan, share something. well,
regarding po sa social media, ah, para yung pong pagkakaintindi ko, this is both, this is a two side of a coin. Kaya Okay po. lang, parang ang social media po is another device for ano ni Satan. Opo. Kasi para bang mas madali ng yung entertainment, ang sobra-sobra dito. Pero sa social media, natututo din naman po tayo na ano. Kaya lang po, since wala pa pong social media, tayo po ay nabuhay na sa matinding kasinungalingan, katulad po nung sinabi ni Brad Felix. Opo. Ano ka pa lang po, kindergarten ka pa lang po. Lahat ng nadidinig mo sa mga ano mo kasinungalingan na. Kasi kasinungalingan din yung itinuro sa kanila ang mundo ay bilog. Opo. Tapos po yung pong mga pangalan ng araw, buwan, tsaka po yung mga planeta. You know, kumbaga tayo po lunod na lunod na. Tama po. Lunod na lunod po tayo sa kasinungalingang Hmm. itinanim dito nung matandang ahas o ni Satan. Hmm. Kaya po, karamihan ng maraming tao, napakahirap sa kanila natanggapin. Yun lang pong pangalan ni Aba Yahuwah. Pagka po sinabi niyo sa kanila yun, hindi nila maintindihan. Kasama na po ako doon, Brad Danny. Oh. Di ba naikwento ko nga sa inyo, yung pong nagpamulat sa akin, Hmm. sabi ko, sino ba to? Mukhang scammer to Hmm. Pero sa awat tulong ni Aba Yahuwah, naramdaman ko po at naintindihan ko na oo nga, kailangan siguro nga ano. So, parang ipinanukala po sa akin na makinig ka, pakinggan mo. And then suriin mo sa sarili mo kung ano ba yung sinasabi ng mamang yan. And that the reason why na-realize ko po na gumawa ako ng sarili kong pagsaliksik, oo nga, sabi ko. Pati yung pangalan po ni nung tinatawag nilang Lord J.E. Whatever, Opo. yung impostor na Messiah, ang tagal-tagal po nating inuusol dati yon. Hmm. Pagka po tayo na tayo na parang Lord, Lord, ang salitang Lord is a pagan name. Hindi po siya pangalan, ano po siya title, pero pinapatungkol siya kay Baal Opo. o doon sa, kaya po napakahirap talaga. Ang magagawa lang po talaga natin para magising ng ating mga kababayan is at taimtim na panalangin kay Aba Yahuwah. At tayo naman po, katulad ng ating mga pinag-aaralan o pinagsishare na maging tapat tayo at magtiwala tayo ng lubos sa kapangyarihan ni Aba Yahuwah. Katulad po nung ginawa ni Daniel pala, na in spite of being in a foreign land, with a foreign ruler or a pagan ruler, he was able to say what in his heart and his mind. Hindi siya natakot kasi nagtitiwala siya kay Aba Yahuwah na iingatan siya. Opo. Dahil gumagawa siya ng mga kalooban ni Aba. Which si Aba Yahuwah naman po, kinilos yung mga ano ng mga pununo ng mga yuno. Okay? So kahit saan ka pong lugar mapunta ka man sa ano ng kaaway, lugar ng kaaway, basta po ikaw ay magtiwala kay Aba Yahuwah, manampalataya ka sa kanya ka umasa, Opo. Kaya niya pong pakilusin ng lahat. Kasi doon po sa napakatindi ng temptation nila. Kasi yung indoctrination na ginagawa sa kanila, someday they might be somebody there in Babylonia or Babal, na kaya sila i-indoctrinate kasi nga mga wala silang kapintasan, pilit na pinayayakap ng hari ng Babal yung kanilang pagan na tradition or
ah, yung kanilang pagsamba sa mga hindi totoong makapangyarihan, yung kanilang Opo. mga katang isip lang. Hmm. Pero nagpatibay, kumbaga, kung tayo po ay magpapatibay sa ating mga pagsunod kay Aba Yawa, hindi niya po tayo pababayaan. Kan. Yun lang po, brother. Yada. Yada yawa. So mga kapatid, habang nagpapaliwanag si Brother Ron, bumalik sa aking isipan, kung okay kayong mga manonood sa Republish, pwede ninyong i-search no kung ano ba yung ang structure o ano ba yung kabuuan ng Babylonia sa panahon na iyon, mga kapatid. Okay? Pwede niyong i-search kung ano yung how big, how huge yung structure meron siya. Compare mo dito sa Jerusalem, mga kapatid. Magugulat kayo, mga kapatid, kapag i-search niyo po yan na yung Babylon, yung Babal pala, mga kapatid, ay ang haba is about yung kaniyang wall, mga kapatid, is about 33 feet ang wall. Okay? 33 feet ang wall. Haba ng wall. At yung width niya, mga kapatid, ay 20 to 30 feet width length, mga kapatid. Na pwede 5 horses o chariots ang tatakbo doon sa kanilang wall. Ganon ka magnificent at laki ang structure meron sa Babal sa panahon na iyon, mga kapatid. Kasi isang empire yan eh. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagmula sa Jerusalem, ang liit mga kapatid. Very tiny and small. I-compare mo kung nandoon ka na sa Babal. Kaya, very, shall we say, ang Babal ay nasa lugar na sila ay talagang very powerful and influential. Compare po kung ikaw ay nanggagaling sa Yehuda, mga kapatid. But come to think about it, kahit paman ganon ang sitwasyon po ng Babal. Daniel and his three friends were being indoctrinated by the system of Babal in order to work for them. At ito po mga kapatid ay prophesied sa ating napag-usapan kanina sa Kanghaska Yao as spoken by Prophet Yesayao. Nakasulat po yan sa chapter 39 verses 1 to 7. That they shall be taken into the palace of Babal to serve there as part of the consequences of the mistake of Haskayao, which should all that is in his house. Okay? Yung sabihin na hindi lang kasama dito mga kabataan ay madala doon, kundi kahit na rin po mga kapatid, yung mga bagay nandoon sa kanyang tahanan po ni Haskayao, talaga rin pong madala po doon sa Babal mga kapatid. As a consequence, ngayon dito sa panahon ni Daniel at ang kanyang tatlong mga kaibigan ay natupad mga kapatid kung ano yung ginawa ni Haskayao na pinakita ang lahat, ngayon natupad na sa panahon na rin po ni Daniel. So, how it is being done today in our generation? Nabigyan na po ng kasagutan kanina through education, through social media, mga kapatid. Itong pag-infiltrate, itong pag-indoctrinate ay ginagawa talaga ni Satan, ginagawa talaga ng Babal, mga kapatid, ginagawa na ito mula pa man noon hanggang ngayon, patuloy pa mga kapatid. So, ito po ay isang hamon sa ating mga mananampalataya ni Aba Yawa. Meron po tayong mga anak, meron tayong mga kabataan. Ito ay isang hamon sa atin mga kapatid na manalangin at magsaliksik at magtanong kay Aba Yawa, paano ang ating mga kabataan ay mas fair, ay ma-set free dito sa babal na system mga kapatid. Okay? Isa pong malaking hamon sa ating lahat bilang mga magulang mga kapatid. Ano po nang kasabi sa Masalyam 22 verse 6? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it.
At iyan mga kapatid ang nangyari kay Daniel at ang kanyang mga kasama. Nung sila'y bata pa, hindi pa sila nakarating doon sa Babal, sila po ay nagkaroon na po ng kaalaman, nagkaroon na po ng pag-unawa patungkol ni Aba Yahuwah na hindi sila dapat madungisan, mga kapatid, sa panahon na yon. Tingnan natin itong mga pangalan na meron tayo dito sa harapan. Daniel means Yahuwah is my judge. Yan po ang kahulugan. But it was changed to Belteshazzar na ang kahulugan mga kapatid is mean to protect the king. See? Yun po pala ang kahulugan. Uh, Daniel, Yahuwah is my judge, pero binago nila ang pangalan, Belteshazzar, na ang ibig sabihin, siya ay tagapag-protect ni Nebuchadnezzar, mga kapatid. Okay, yan po ang kahulugan. Hanania o Kanania ang ibig sabihin niyan, Yah is good. Okay? Yah is showing favor. Yan po ang ibig sabihin niya ng Kananya. Katulad po ng Yaokanan. Okay? Yan po. Favor po ang ibig sabihin niyan. Yah is good. Yah is showing favor. But, binago nila mga kapatid to Shadrach na ang ibig sabihin, a command of ako. Sino ito si Ako? Isa itong makapangyarihan na sinasamba doon sa Babal, mga kapatid. Ang ibig sabihin pala ng Shadrach, ibig sabihin pala ay command of Ako. Ibig sabihin, sundin kung anoong utos ni Ako na makapangyarihan po na sinasamba nila. Mishaal means who is what Alua is. Okay? Meron bang katapat? Meron bang kapareho si Aba Yahuwah? The answer is no. Yun po ang ibig sabihin ng Masyaal, mga kapatid. But change it to Meshach means who is like ako. Sinakita niyo mga kapatid na kung ano ito isang blasphemy ang kanilang ginawa. Binago ang pangalan upang tuwing binabanggit, tinatawag ang kanilang pangalan, ang tinutukoy pala niyan ang kanilang mga makapangyarihan. Tingnan mo ito si Asaria. Ano ibig sabihin ng Asaria? Okay? Means, Yahuwah is my help. Ang tulong po ay nagmumula kay Aba Yahuwah. But they changed it to Abednego. Ang ibig sabihin, okay, servant of Nebo. So mga kapatid, sino ito si Nebo? Nebo is also another mighty one. Because yung pangalan ng hari doon, Nebuchadnezzar, is really recognized as mighty one in Babal, mga kapatid. So, yan po. Kung bakit nila binago ang mga pangalan kasi hindi pa sila contented doon sa kanilang pagtuturo, pag-infiltrate, pag-indoctrinate, binago pa ang pangalan. And all these names are related to the mighty ones, mga kapatid, doon sa Babal. Kaya, mahalagang lesson dito sa atin mga kapatid, na kapag tayo pala ay na-immerse, talagang mas maganda na meron tayong bagong pangalan that speaks of Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay? Kasi po, yung pangalan natin reveals in it character, reveals in it the nature, mga kapatid, reveals in it the message of who Abba Yahuwah is. Kaya yung pangalan ko na Dani, mga kapatid, Daniel, kung sa restored ang kanyang pangalan na ito, mga kapatid, na very special and very meaningful po, mga kapatid. Yahuwah is my judge. So nawa, yan ay magbibigay po ng mensahe na itong kahit na nagkaroon ng infiltration, indoctrination, mga kapatid, but take note of this. Binago pa ang kanilang mga pangalan, mga kapatid, pero anong ginawa nila? They did not compromise by following the ways of Babal. Hindi po sila nag-compromise. Hindi sila kumain doon sa mga pagkain na inaalay po, mga kapatid. Hindi sila kumain doon. At alam natin, mga kapatid, na iba ang kanilang pagkain. Okay po, wala tayong time na magbasa.
Ang kanilang mga pagkain lang po ay ano po? Fruits and vegetables o vegetables and fruits, mga kapatid. So, simpleng pagkain na hindi nanggagaling doon sa hapagkainan ng hari, mga kapatid. Yun ang kanilang hiningi. At anong nangyari, mga kapatid? After 10 days ba yun? Kung di ako nagkamali. After 10 days, anong nangyari? They look, ano pa? They look stronger and healthier compared doon sa mga nagsisilbi o mga tauhan ng hari, mga kapatid. Itong apat, they look more stronger and healthier kasi kumain sila ng mga gulay at prutas na hindi na-offer doon sa hapagkainan ng hari, mga kapatid. So, what precious lessons, mga kapatid, and unwavering truths that we can draw from this lesson, mga kapatid. Wala akong hinanda dito, but if you wish to share something, please unmute lang po and share what precious lessons and unwavering truths that you wanna highlight. Meron ba kayong idagdag, mga kapatid? I have not prepared something because I want you to share if you wish to share po. Anyone? Shabbat Shalom, Brad. Oh, yes, brother. Yes, sir. I'll go ahead po. Ang precious lessons po na nakikita ko po dito is yung salitang hindi po tayo makikipag-compromise kahit ano man po ang mangyayari. Tama. At ang unwavering truth naman, we should stand firm. Oh, wow. Yung unmovable, rooted and grounded by His the bar or by His very word na kung ano po yung kasi ngayon po na alam natin ang buong katotohanan ay tayo din po yung magsasuffer pag binabali po at binabali po natin at hindi po tayo nanindigan at wala po tayong genuine faith o Hmm. yung talagang 101% na pagtitiwala at pananalig o pananampalataya kay Aba sapagkat subok na natin eh. So Opo. mula nung una nakilala po natin siya hanggang ngayon, Hmm. tapat po talaga siya at kung ano man po yung sinasabi po niya mula noon hanggang ngayon, paulit-ulit lang yun eh. There Opo. is no new under the sun. The history repeat itself. Kung ano yung nangyayari po noon sa mga Yaseraal, the same thing na nangyayari po sa atin na sumusunod, native man at saka grafted, Hmm. ay talagang nararanasan din po natin yung sabihin natin baraka at yung sumpa kapag nagsumunod tayo at hindi sumunod. Malinaw po talaga yung sinasabi kaya in awareness din po sa atin ay talagang kumbaga parang magtanda po tayo Hmm. at palagi pong isaalang-alang na talagang yung pagpili po natin sa mga bagay kahit ano pong ganda, sarap at ah, sabihin natin na mahihirati man tayo sa tinatawag natin na kayamanan ng mundo, kung ikakapahamak naman ng ating kaluluwa, walang saysay po ang lahat ng yan. Tama. Gaya po ng sinasabi ni Haring Saloma Hmm. na lahat po ng bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan at pawang walang kabuluhan. Kung kaya't ang 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 mangyayari po ay talagang huwag tayong ah, naalala ko po yung kanta yung sinasabi doon sa lyrics na let us hold fast the profession of our faith without wavering from evil ways. Kung ano po yung sinasabi po niya ay kahit po ikakapahamak man po natin gaya po ni Daniel
ni Shadrach, Meshach at Abednego ay hindi po sila sumang-ayon o sumunod sa kautusan ng hari na yumukod, sumamba at itinapon man sila sa hudno, pero kita mo yung ginawa ni Aba sa kanilang buhay. Talagang nakikita yung kapangyarihan ni Aba. Siguro ganun din na sa atin yun, Brad, eh. Na dumarating man tayo sa mga matinding pagsubok, ay doon din po makikita natin ang talagang kapangyarihan ni Aba kung ano pong magagawa niya sa buhay natin kapag ka tayo po ay manindigan, kapag ka tayo po ay ah, tumayo at mananampalataya o sumampalataya po sa Kanya. Kahit Yan. ano man mangyari, kahit buhay man ang kapalit o kahit yung katawang lupa natin na ito, kung ano man yung gagawin, Tama. ay hindi po maitutumbas doon sa kapalit na maaring mapapangyayari ni Aba para lang makita kung gaano siya kamakapangyarihan po sa lahat ng makapangyarihan na siya dapat lamang ang tanging Ayun. sambahin, Opo. yukuran at paglilingkuran po. Yun lamang. Yadayawa sa bahagi o naibahagi po ni Brother Yasar Yao, mga kapatid. Wow, praises kay Abay Yawa sa napakagandang application na rin po at malinaw na lessons at unwavering truths. Okay po. Nandyan pa ba si Brother Malki Al Yao? Nandyan pa ba? Or sino pang nais na mag-share, mga kapatid? What precious lessons and unwavering truths meron tayo? Kindly unmute lang po and then share something and to add what has been said by Brother Yasar Yao. Sino pa ba? Anyone would like to add? Please unmute lang po and then share. If you have something to add. Okay, habang nag-iisip kayo, mga kapatid, papunta ako sa towards ending. Okay po. Yahuwah is cleansing us through a clear understanding of this Deuteronomy 28:45 to 48. At batay sa prophecy, mga kapatid, ito ay talagang nangyari. So, ano yung pinaka-important natin dito na iiwan? Let us stand firm for Abba Yahuwah, mga kapatid. Sa nabanggit na rin po ni Brother Yasar Yao. Let us stand firm for Abba Yahuwah no matter what the world is doing. Kahit ano man po ang ginagawa ng mundo ngayon. Hindi po tayo pa-influence. Hindi po tayo susunod. Okay? Very common na po ngayon yung activity na ginagawa ni Pope Francis, mga kapatid. Going around Singapore, punta siya ng Indonesia to promote one world religion, mga kapatid. Tayong mga believers of Abba Yahuwah, we stand firm not to join, mga kapatid, dito sa ecumenical movement na sinasabi nila, leading towards one world religion. We are not confirming, we are not joining with them, mga kapatid. Bakit po? Kasi we don't want to compromise our belief, our relationship with Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay? Whatever that is. Kung ano man yung consequence o parusa man or paratang man bilang mga mananampalataya ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Kailangan tayo tumayo. Let us not compromise the truth, whatever consequences. Brad Katulad ng, Danny, katulad ng pinakita ni Daniel at yung tatlo niyang mga kasamahan. Willing sila, mga kapatid, na sundin kung ano yung tama at wasto at hindi sila nag-compromise sa ano yung katotohanan at kagustuhan ni Abba Yahuwah. Go ahead po, Brother Ron. Ikaw ba yun? opo. Go ahead po.
Ah, di ba nga po nakasulat na ano na sa Hallelujah Scripture na get out of her o Hmm. yung and also doon din po sa kasulatan nakalagay na bumaba si Yahushua Masaya hindi para magturo ng reliyon. Opo. Kaya po yung effort na ginagawa nila ngayon, Hmm. parang inuulit nila po yung ginawa ni Constantine sa Nasiyan na pinag-iisa ang mga yung Religion. sinasabi nilang one world religion. Religion. Opo. Eh, religion itself is a lie or Hmm. kasinungalingan po dahil si Yahushua Masaya po hindi naman po nagturo ng ano dito eh. Hindi siya nag-establish ng kahit na anong reliyon. Hmm. Pinangaral po dito is yung kalooban or yung kautusan ni Aba Yahuwah. Kaya dapat po, yun ang sundin natin. Ang Opo. sundin natin, yung kalooban ni Aba Yahuwah, hindi yung kalooban ng kung sino-sinong tao o ah, mga hindi totoong makapangyarihan. Dahil wala naman pong magagawa sa atin yung mga yon. I mean, ito pong ating katawan, kaya nilang i-inflict, kaya nilang saktan, kaya nilang ano. Mamamatay po itong katawang lupa na to ba? Kahit po tayo ay mga naniniwala kay Aba Yawa. Pero yung pong ating kaluluwa, hindi po nila mapapatay Opo. dahil tayo po ay ah, naninindigan na si Aba Yahuwa lang ang ating sasambahin. Kan. Yun Ah, lang po, brother. that Yada being Yahuwa. heard. Yada yawa. That being heard, basahin po natin mga kapatid, no? Kung wala nang magdagdag, basahin natin ang Revelation o Kason chapter 18 verse 2. Kason 18 verse 2, and he cried with a mighty voice saying, Babal, the great is fallen and has become a dwelling place of demons, a haunt for every unclean spirit, a haunt for every unclean and hated bird, because of all the nations have drunk of the wine of the wrath of her warring, and the sovereigns of the Arats have committed warring with her, and the merchants of the Arats have become rich through the power of her riotous living. And I heard another voice from Shemayam saying, Come out of her. Ang her dito ay Babal. Come out of her, my people, lest you share in her sins, and lest you receive of her plagues. Tama po yung word na ginamit ni Brother Ron. Come out from her. Come out from Babal. Kasi kung hindi po tayo mag-come out, so anong mangyari mga kapatid? We share what? The sins of Babal, and less, sinabi dito, we also receive her plagues. Kung ano man pong parusa ni Aba sa kay Babal, kung hindi tayo mag-come out, masali po tayo, mga kapatid. Okay, so meron pa bang magdagdag bago tayo magtapos? Ano kaya yung mga changes kayong mga manunood sa Republish? Ano kaya yung mga changes na ating gagawin? Okay, what are your thoughts and feelings about this? Let me share muna itong ating mga sources. Ito yung ating link mula sa ating mga kapatiran sa Assembly of Yahuwah USA. Anyone would like to share something pa, mga kapatid? Let me stop the sharing. You have something else to share? Okay po. Ah, Shalom, Brad. Opo. Paabol. Oh yes, go ahead, Brad. Ah, Kukunin ko lang yung from the ah, question kanina po, yung unwavering, ano po yun? Lessons and unwavering. Opo. Yes. Kanina, doon sa tatlong kasama po ni Daniel, kasi
na-extract po ako doon sa sinabi nung, ewan ko kung sino yung nagsasalita doon. Hmm. Ah, yung inutusan na po na kapag ka narinig po nila yung tunog na mamaniniklohod na po sila, no? Opo. Magboto doon sa statute na yon. Eh, hindi po talaga sila sumunod. At Okay. sinabi Opo. po sinabi po doon sa isa na yon na kahit hindi po sila tutulungan ni Aba, ay hinding-hindi pa rin sila sasamba o manikluhod doon sa itinayo ni Haring Nebukadnezar, ano po. Tama. Doon doon po, yun yung pinaka ano natin yun yung pinaka challenge sa atin na kapag ka dumating kaya po tayo sa panahon natin ngayon sa talagang kagipitan, meron po ba meron or sana tayo ganun din. Tama. Yung yun yung yun yung genuine faith po talaga na kahit po tulungan man tayo ni Aba o hindi, ay hindi pa rin talaga yuyukod o sasamba doon sa other mighty ones na Wow. Napakagandang punto po. ano po, no? So, yun po yun Yun po yung pinaka challenge sa atin na meron dapat sana tayong katulad o kagaya noon na pananampalataya na talagang subok na talaga na kahit ano po, wala na silang pake. Opo. Wala na silang pakialam kung ano man yung gagawin sa kanila. Mamamatay man sila, alam nila sa sarili nila na ang kaluluwa nila ay hindi mapapatay ng kahit sino man. Kasi alam po nila kung saan nakatayo ang kanilang pananampalataya. Yan. Ano po. Yadaya o po, mga kapatid. So, yun po ang pagtapos natin sa mga katuruan na ito. Nawa, mga kapatid, abayawa, kumakatok sa inyong mga puso't isipan through the Ruach HaKodesh. Huwag niyong patigasin po ang inyong mga puso. If you heard Abayawa is talking to you, yield and submit, mga kapatid. At magsangguni tayo or let's come and commit ourselves, mga kapatid, at magbalik loob tayo kay Abba Yahuwah. So, that being said, Yahuwah Barak, all of us, at kayong mga manunood din po sa Republish, and all esteem and praises kay Abba Yahuwah. Akan. Dadayo